Magandang gabi mga boss, mga kamping. Salamat po sa dumadag na subscriber. Maski pa konti-konti, basta magkakasama tayo. Utik yan. Hanggang ngayon, puro impeachment pa rin ang pag-uusapan. Merong hindi matutuloy, merong ginagago tayo ng mga senador o whatsoever. Tulong. Eto, 21,000 views to. 3 hours ago lang ho ito. Pulled by some senators. Analyst, Slam, BP Duterte's impeachment trial, delay. Sila, Secretary Ronald Llamas ito Water, delaying tactics, what's happening here? Ba't ba tayo nagkaganito? Di ba parang constitutional mandate ng Senado yan? Pero bakit ang dami ngayong diskusyon na ginawang last day? Prof, ano tingin mo? Well, Sa totoo, no mga friend, ito lang ho ang ganitong nangyaring nagkaroon ng impeachment. Hindi naman nangyari kay Corona to. Hindi rin nangyari ganito katagal kay Erap. Pero si Sara Duterte, mga friend, spare tire. Kumbaga sa wala halos silbi. Pero binigyan ng trabaho ni PBBM, ginawang DepEd Secretary. No? Na wala rin ginawa. Kung hindi ayan nga, ang lumabas, magnanakaw. Mga friend, pinsan ko po, isang principal, wala, ito raw ho sa totoo, alam niya, pinakawalang kakwenta-kwentang naging DepEd Secretary, wala ho talagang ginawa. Oo, wala. Maliban na nga yan, mga bribery, magbigay na sobre, tawag dito, kung ano-ano pa, na intelligence, kung ano-ano, puta, mantakin mo, elementary, kailangan mo ng intelligence fund, dahil may nagre-recruit daw ng mga kaliwa sa mga estudyante ng elementary at saka high school. Puta, ano yan? Puro, ginago lang ho talaga tayo na ito mga Duterte, no? Pero ang bilib mo mga puta, merong mga kampon to. Hindi ko talagang ang hirap kong isipin kung ano meron to. Yung ama nito nandun sa dahig. Crimes against humanity, maraming pinapatay. Ang grupo ho nito, puro may sapak sa ulo. Yung tatay niya, puta, the best president daw, puta na, economic advisor niya, Michael Yang, Inchik. Spiritual advisor niya, Baliw, si Kibulog. Best president? Anong ginawa ba nito? Si Duterte. Kung hindi magpapatay na magpapatay, puro wala nang buong bibig, kung hindi MPA, mga kaliwa, mga droga, wala naman sinabing to Dumating ang pandemya, ayan na, ng puta. Lalong nagka-leche-leche, yung COVID, puta talagang grabe pera ron. Mantakin mo yung Parmali, 625,000 ang kapital. Nabigyan ng proyekto, 12 bilyon yata. Di ba? Puta na. Nung inaano nila kinikistyon nila Vic Gordon, kung paano ninakawan itong Parmalinato ang Pilipinas, merong Gargani, kung sino-sino po. Galit na galit si Digong. Nakialam ng gusto si Digong. Huwag kayo pupunta dyan, puta. Talagang yun ang talagang nakialam. Di ba, mga friend? Garapal. Talagang binangga niya ang Senado. Pinakialaman niya ang Senado. Pag kinuntem kayo, sagot ko kayo. Hindi kayo gano'n ang daldal ni Digong. Putya na. Ngayon, eto, Sara Duterte. I-dismiss pa araw yung hindi pa na tatrial. Gusto na mangyari ng mga aliado niya, mga halimaw din. Na i-dismiss na yung kaso. Dahil kulang sa oras, ganito, kung ano mga kalechehan, Ang dami naman nagsasabi ng mga matatalino, hindi po pwede yan, ganito, pero isa pa ito si Tolentino, isa rin ang puta, grabe kaalyado ni PBBM si Tolentino, natalo nga lang di ba? Ngayon ang putang ina, lumabas na yung kulay niya. Kay Sara siya. Di ba? Puta ina. Ano to? Tuloy natin to kila Secretary Ronald Llamas. Maganda ito Mamaya magbibigay pa ako ng komentaryo.
Hinihintay ko si Sek yung bumana. Pero Kasi once si Sek bumanat, wala na, ano na yan. The nuclear bomb na yan. Well, syempre, Warning shot muna. maraming mga iba-ibang perspective. May mga iba nagsasabi mukhang dead in the water at mukhang syempre kasi mixed signals yung mga nakukuha ng mga ng mga tao on the ground. Ako, binibigay ko yung perspective from the man on the ground. Yung mga naririnig natin, mga anecdotal. So parang may yun nga, may confusion ay ganyan. Pero I think karamihan ng mga tao medyo na rin, nagkakaroon rin ng fatigue dito pag pinapatagal masyado. Alam mo, let's bring some numbers to the narrative, Prof. Nag-survey ba kayo dyan about whether the Filipinos are leaning more towards one or the other? Kung gusto ba nilang magka-impeachment? Kung gusto ba nilang... Did you have a last survey? Alam Bakit ko, sila magsasurvey? Wala nang kita dyan. wala namang di ba? Pero may nag-survey yata mga a few days before the election, lumabas na 90% daw ay in favor of hindi may impeachment pero facing the charges. Okay. Yun yung premise ng kasi iba-iba yung framing ng Yung sa SWS. Sa SWS na Ano nabasa yung ni Sek. Okta? Walang survey dyan. Walang Okta, 3 walang days before daw. Baka magkaroon ng survey 3 days before. So if this is the writing on the wall, Alex, tingin mo magkakaroon ng public, if it's true that 90% gustong malaman ang accountabilities ng ating Vice Presidente, sa tingin mo magkakaroon ng backlash if hindi matuloy ito? Ay, naku, ngayon pa nga lang nababalitaan natin, ang dami ng mga pagkikilos na gagawin on and before June 11 kung saan nakatakda nga itong magiging presentation ng articles of impeachment. Pero nakakapagtaka lang at medyo ironic, hindi pa man ito nagsisimula. May mga lumalabas na raw na draft, di ba? Ng isang Senate resolution that's aimed to dismiss itong impeachment case na ito. Pero syempre, parang, di ba parang medyo ironic yun na ikaw, isang senador, uupo ka as one of the senator judges. Tapos gusto mo ma-dissolve na ito kaagad. Hindi ba dapat parang fair lang muna na magkaroon muna ng pagdinig, magkaroon muna ng trial, and then you make a decision whether or not ito i-dissolve na. You are indeed preempting it if that's the case, di ba? If you made a resolution like that. Dahil tatayo kang judge Paano ka magiging impartial? Pero sure ako sa isang bagay, yung ating 1,420 live viewers sa YouTube, excited na excited marinig ang preamble ni Secretary Ronald Llamas. Bardagulan na daw. Ang ating Bardagulan na ba to? Ace of Spades. Tingin mo dito, Sec. Parang wala na akong sasabihin Nasabi na lahat. Nasabi na lahat. Yun yung problema kasi rito. Hindi naman tayo ganun katalinuhan, pero binobobo pa rin tayo nitong mga senador neto no? Yun yung nakakainis dito, di ba? Dahil pinatagal nila ng 4 na buwan. 4 na buwan. Tapos sasabihin nila, Pebrero pa na-submit yung impeachment. Tapos sasabihin nila ngayon, kulang sa oras. Kaya gawa na lang tayo ng de facto dismissal resolution. Diba? Ano pa naman yun? Dinelay mo. Tapos ngayon sasabihin mo, kulang sa oras. Diba? Correct. Kailangan mo mag-shampoo yan. Oh, diba? Kailan Oh. ba bang i-shampoo yan? May shampoohin ba siya? Tapos yung mga nagsasabi pa niyan, yung mga feeling legal luminaries, di ba? Halimbawa, Senate President, nagpuan daw yan Top-notcher naman. Sorry, excuse me. Senate President. Senate President, nag-UP Law School, correct. na nagturo daw, etc. Tapos ngayon, delayed na nga, ng June 2, ginawa pang June 11. June 12, holiday. June 13, tapos na yung session. Ano ba yan, di ba? Ano ba yan? Sobrang lokohan naman yan, di ba? Kung manloloko naman kayo, medyo. Sa totoo lang mga friend, ang daming matalino nga na naging tanga o nagpakatanga sa mga Duterte. Putang ina, mapapamura ka talaga. Isa na yan si Haring Gago, Haring Roque, Amy Marcos, eto, Chis Escudero, Tolentino, putang ina mga abogado to. Kaayon nga kay Secretary Ronald Llamas, talagang ito, maraming kaalaman ang laman ng utak. Putang ina, naging tanga na No? Tuloy natin. Medyo, yung nakasanayan namin na panloloko, pero yung ganyang klaseng panloloko na nasa bingit, no, medyo, na yan. Sorry, ayoko magbura No? Easy. Sabihin ko na lang, Easy. dot. Daming dots nun Diba? Pero... Tapos meron kang majority floor leader.
buti na lang natalo last election, no? Nagulat. Ah, Sino ba to? Sino ba na yan? nakatatlong kwan daw yan, Masteral of Laws sa tatlong mga foreign university. Tindi nun. No? Si Senator Francis Tolentino, di ba? Tapos ngayon, ay hindi na daw pwedeng matuloy dahil hindi na daw pwede ang continuity. Hindi daw continuing Oo, body, oo. Tapos nag-i-invoke pa siya ng mga Jeffersonian eklabu, di ba? No? Jeffersonian Oo. Ay, eklabu. hindi niya alam Yun, no? na inuman ni lolo ko si Jefferson, no? Oo, sabi ni Jefferson, Nakainuman daw ng lolo ni Secretary Ronald Llamas, si Jefferson, na sinasabi na ito si Tolentino na, ano ba, klaseng tao yan? Ang puta. Hunyango yata yan, puta yan. Mantaki mo na kay Bongbong. Nung natalo yung bugok, protection naman siya kay Sara. Di ba? iba naman yung Senate bilang legislative body. Iba yung Senate as a trial court. Sui Sabi generis. ni Jefferson. Kaya, as a trial court, pwede mag-continue. Hindi mo kinakailangan ng mga tatlong Masteral of Laws para malaman yan. Tumambay ka lang sa pinubal eh. No? Kumain ka ng fishball. Habang Sarap kumakain nun. ka ng fishball, tinatanong mo yung mga kanto boys doon, no? Katulad ng 4 alas. Yan. Yung pagtingin nila rito, okay na. Okay na, no? Kaya, yan yung problema sa masyado maraming titulo eh, no? Buti na lang kami mga Non-academician. drop out, no? Non-academician. Na walang, sabi nga, walang degree para maging social worker, no? Ay, Pwede pa magka-degree kung ano. Oo, Nasa Ibornal oo. ka, di ba? ay, sorry, hindi pa pala Bartagulan. Ito kasi siya. Alat, eh. Na-intro. Teka muna. Alam nyo, no, mga boss, bigyan na tayong komento sa mga nangyayari. Eto, no, matuloy at hindi, itong anak ng impeachment na trial nito sa Senado, no? Matuloy man o hindi ito, ha? Matatapos po ito dun sa EDSA, sa karsada. Ha? Hindi naman ho, sobrang tatalino ninyong mga senador kayo para hindi na malaman ng mga Nilawan de la Cruz na kayo ginagago nyo. Ang sambayan ng Pilipino, nagpapasweldo sa inyo. King! Ha? Ang kakapal ng mukha nyo. Bakit ko nasabing sa karsada ito matatapos? Kung hindi ho ito matutuloy at andar yung mga sinasabing resolusyon na pinakakalat na pinadidismiss na to right there and there, itong mga kampon ng kadiliman, no, na numero na sinasabi nito si Baba, ha? Siyempre, alangan namang ganun na lang yun. Papayag na lang ba naman ang taong bayan? Palagi ko mga friend, hindi na ho ito aabot ng Korte Suprema, hindi na ho ito mahihintay ng taong bayan. Bakit? Anak ng puto, yung kay Erap, ha? Kay Erap, panalo si Erap na to open the envelope, panalo. Nag-walk out yung mga senador, ha? And the rest is history. Nakaabot pa ba ng Supreme Court? Si Erap, hindi na. Bakit? Pwedeng umabot ng Supreme Court eh. Pero hindi ginawa ng mga senador para sila pumunta pa sa Supreme Court at questionin yung naging desisyon na not to open the envelope. Dinala na nila sa karsada. Di patay si Erap. Di ba? Come to the point, lumabas yung mukha ni Erap. Paulit-ulit, Okinawa, Japan. Pumapayag na ako. Nabuksan na nyo ang envelope na yan. Wala na! Paano? Nagsipag bumitaw na yung, yan, sila Ping Lacson, yung, si Alfredo Lim, yung mga, binitawan na siya. Pumunta na doon kay Pandak. Mga friend. Diyan ho yan matatapos. Ulit-ulit, no? Kung sakali naman na matuloy nga po ito, itong trial na ito, sa 11, ilang araw na lang, 4 na araw na lang yata, kung matutuloy, dahil marami na nagpupunta, pati pare, nandyan na ho sila, na ituloy itong trial na to, no? Matuloy man ito, eto mangyayari riyan. Acquitted din ho yan, hindi ho yan makukumbik, hindi ho yan ikukumbik, maski,
ilabas ninyong ebidensya na sinasabi kahapon, yung usapan natin, na nila Tukayong Sonny Trillanes, na meron ikang 5 ulul at meron 10 matino, pero meron siyang ikang pabitin-bitin na hindi mo alam kung saan pupunta. Oh. Yun ho yan. Yung siyang mong pabitin-bitin na sinasabi ni Senator Trillanes, hindi ho ako naniniwala ang pabitin-bitin yun, mga gunggong din ho yung siyam na sinasabi niya, na hindi undecided pa. Puta, pag undecided ka sa ganyang klaseng sitwasyon, pinapapatay na yung presidente, asawa sa undecided ka pa rin. Sira ulo mo. Kitang-kita mo na nga kung gaano kawalang ya itong inimpeach ng Kongreso. Kung gaano karaming kaso. Kaya ito inimpeach ng Kongreso, overwhelming signature. Napakarami. Tapos sasabihin mo, ikaw senador, hindi ko pa alam kung ano iboboto ko, puta. Ano yan? Naghahanap ka ng ang lagay, ganun? Putang ina. Oh, di ba? Wala naman ako masasabi kung di ganun, di ba, mga pre? Kaya yun nga, paulit-ulit. Ako ho ay ko niyan, matuloy man yan o hindi, sa karsada po yan matatapos. Magkakaroon ho ulit ng people power. Kung bakit naman itong Sara Duterte na ito, anong meron ito kung hindi kwarta? Wala namang iba eh. Meron bang tinrabaho nung siya nasa pangalawang pangulo at DepEd Secretary? Wala. Meron ba? Wala. Nagka-leche-leche, di ba? Oh. Ang edukasyon, bumagsak. Yung ng mga estudyante. Ang unang pakana nitong Sara Duterte, kung hindi natatandaan ninyo, nung siya naupo bilang DepEd Secretary, pinaalis yung mga kung ano-ano yung dekorasyon sa pader ng mga eskwelahan, mga ABC, 1, 2, 3, at tanggalin ni Kayan, madumi. Oh, sabi nung pinsan ko, hindi ko tinanggal yung sa amin, Hindi ako sumunod. Bakit? Project ng mga estudyante yan, Oh. Hindi siya sumunod. Oh. Pero yun ang unang utos niya. Oh. Nagkaroon ho tayo ng politikong may sira talaga sa ulo, maski anong gawin, maski anong kanin mo No? Sa totoo lang, mga friend. Ngayon, kung i-impeach yan, kung yan pero malabo ho yan mag-guilty. Malabo ho yan. Gaya nga sabi ni Senator Trillanes, 10 ang alam niyang bilang ng pabor na makumbik si Sara Duterte. At meron siyang 5 siraulo na maski na anong itambak mong ebidensya, acquit Sara ang iboboto. No? Mamaya, meron pa isang gago, yung Bongo, nang gagago pa Mamaya, pakita ko sa inyo, no? Na siya raw, partial daw siya. Ang gago. No, de? Tapos meron nga raw siyam na pabitin-bitin. Ano ba ang wala ho talaga kami. Kaya ho yung tao, gagalaw at gagalaw ang tao. Mula sa umpisa, eto na sila. Kita ng pagkilos ngayong araw. Narito ang taong bayan upang i-rehistro ang kanilang panawagan upang ituloy ang impeachment trial at pananagutin si Sara Duterte. Mga kasama, isigaw natin ang ating panawagan. Convict! Convict! Convict Sara now! Convict! Convict! Convict Sara now! Kaya tayo sinisigil natin ang pamahalaan ni Ayan na po yan, mga friend. No? Ang sigaw po nila ng mga Pilipino, kumbik Sara now. Kumbik, ikumbik.
Kaya sabi ko, di ba? Lamang ho yan sa maakwit, hindi po yan makukumbik. Gusto pa nga, wala pa kang trial. Gusto na i-dismiss ng mga kampon niya. Di ba? At nagpapalakad na nga ng signature campaign para sabihan ng Senado na hindi na ituloy yung trial nito si Sara Duterte. Dismissin ang kaso, right? Dahil kulang na sa oras, sabi ng mga demonyo. Oh. Tangina, pinasusuweldo kayo ng tao. Tapos ayaw nyo yung kung anong, di ba? Matuloy man nga yan, di ba? Yun na ho yung mangyayari dyan. Acquitted po yan. Hindi ako niniwala sa sinasabi ni Senator Trillanes na pag lumabas lahat ng mga ebidensya, mga bank account ni Sara Duterte, magbabago ang isip nung siyam na pabitin-bitin. Alam na. Maski pa makita nila kung ganong magnanakaw yan, kakapala na ho nila ang mukha nila dyan talaga. Kasi nga, takot sila doon sinasabi ni Sara Duterte na bloodbath. Yung Sara Duterte, meron hong hawak. Ewan ko yung mga iklog nila hawak ni Sara Duterte. Na pag pinisil ni Duterte, aaray sila. Yun ho yan, mga pre. Kaya ho yan sa karsada matatapos. Ang tanong, paano matatapos? Dito ho, pag ito ho pinilit ang Senado na i-dismiss itong kaso, hindi na lang Sara Duterte ang dapat murahin na sambayan ng Pilipino. Pati itong mga senador na mga ungas na napipirma para i-dismiss yung kaso. Dahil bakit? Gusto nila ng proteksyon na si Sara Duterte. Wala kang puta na lalabas talaga yung baho, mahuhubaran talaga ito Sara Duterte. Baka pati mga ibang tattoo nito sa katawan makakita pa kung ito'y huhubaran nga. Baka ha? Wala ho talaga. Wala akong pupuntahan to kung hindi sa karsada. Ngayon, sabihin natin tinuloy. At hindi nga na ipadismiss nitong mga kampon ni Satanas. Yung kaso ni Sara Duterte, natuloy. I-acquit din nila eh. I-acquit din nila. At malamang nga ho sa alamang, yung pagpapadismiss ito, makakakuha na ho sila ng numero, gaya ng sinabi ni Bato, sa kanito si Amy Duterte, meron na silang numero na pipirma para i-dismiss na yung kaso nitong si Duterte, nitong si Sara, na hindi na hiringin pa o i-trial pa dahil by reason of technicality whatsoever. Dahil kasalanan ng Kongreso, dahil bakit ang tagal nyo ikang ibinigay, sabi nga ito si Escudero, di ba? Nakitang gano'n. Ito, si Bongo. I'll find out. I'll try to trace. Pero kung meron, Sen, would you support such resolution? Would you support such resolution? Kung meron. Kailangan ko munang basahin. Pero sir, with or without that resolution, sir, Mahusay din itong bugok natin. Sabi niya, ayokong maging partial. Bongo says, ready for VP impeachment trial to follow plenary decision. pabor ba kayo o hindi na mag-convene pa ang Senado bilang impeachment court? Sorry. Opo, sabihin na natin walang resolution, pero kayo sir, pabor ba kayo, sangayon kayo na dapat mag-convene pa rin ang Senado bilang impeachment court before you adjourn? Kung ano po yung naayon sa batas. Ano ba yun? Naayon sa batas, kaya inaantay namin. Actually, nung June... Ang tinatanong sa'yo, kung pabor ka, batas pigsasabi mo. But decision po ng aming Senate President dito, susunod lang naman po kami kung kailan po. And I'm willing to work. Sabi ko nga, let's buckle down to work. Opo, sir, kasi ang schedule po sa June 3 is babasahin yung articles of impeachment and then magkukonvene na kayo sa impeachment court. Hindi po kayo mag-object to that, sir. Ano po? Hindi po kayo mag-object doon. Sir, dun sa schedule on June 11 na babasahin ng mga congressmen yung articles of impeachment and thereafter magkukonvene kayo sa impeachment Kung court. ano po ang magiging desisyon ng Senado, this is a collegial
body. Pwede magbotohan pa kayo dun, sir, kung mag-convene kayo ulit. Kung kailangan magbotohan, di magbotohan tayo. At let me correct, no? Gaya ng sinabi ko kanina, ayoko pong maging partial. Ibig sabihin, dapat po kami ay impartial po lahat ng judges. Kami po ay senator judge dito once we convene the impeachment court. So dapat pantay-pantay po kami. It will be evidence-based. Pero sir, handa po ba kayo for the impeachment trial in case na mangyari? O siyempre, lahat naman po kami dapat maghanda. Lahat ng senador dapat Tumigil ka. Anino ka ni Digong. Pwedeng pustahan mo ito eh. Maputulan ng bayag. Oh. Akwita lang iano nito, hindi conviction. Oh, yan, daldal na yan. Ang galing din mag-ano ito, manang-mana sa amo niya, no? Pero handa ako, Bongo. Oh, pustahan tayo, putulan ng bayag. Oh. Aakwit mo si Sara kung sakaling matutuloy ang trial. Ngayon, kung sumasakaling totoo naman yung mga kumakalat na nagagather na ng pirma, itong si Bato, para ma-dismiss ang kaso. Sigurado, pipirma ka, Bato. Bongo, pustahan tayo. Putulan ng bayag. Magkulab na ho tayo, mga pre. Ang inang yun. Manta kami thumbnail nito. Ayoko maging partial. Bongo says, ready for BP impeachment trial to follow plenary decision. Itong mainstream media, kung ang pigaan rin, mga pre. Ha? Mantakin niyo sinisigaw ng mga taong bayan, di ba? Convict Sara now. Di ba? Kaya kung sakasakali at i-dismiss ng Senado ang kaso na ito dahil nga sabi nila ay kulang na sa panahon, nileleche, yan. Lalabas na tao. Mumurahin na sila. Hindi lang si Sara mumurahin, pati mga senador na mga dumismiss ng kaso. Ngayon, kung matuloy man to, at malamang sa alamang acquitted ho yan, dahil nga sabi ni ito si Baba, meron silang numero. Ang liwaliwanag namang meron nga, di ba? Siyam lang ang kailangan, acquitted na to si Demonyo. Di ba? Yun lang tanong. From mayor, naging vice president. Ano ba siya nung mayor siya? At nung siya naging vice president, ano ba ang ginawa niya? Maliban na iniiwan niya yung Pilipinas, aaten siya ng concert sa Germany, maski na bumabagyo. Bayon, Katy Perry ba yung pinuntahan? Ha? Kasama yung buong pamilya. Walang pakialam sa tong pamilya to sa taong bayan. Wala. Puro mga daldal lang ito, nagmamalasakit, putang ina. Lao yan. Pero yun nga, hindi ho na, sabi nga ni Secretary Llamas, ang puta. Hindi naman ho lahat ng Pilipino, bobo. Ngayon lang ho nangyari ito. At ito ho, pamilya na to, pinakagarapal sa lahat na naging politiko. Pinaka-grabing nakaw, 51 billion, Pulong Duterte, Sara Duterte, putang ina talagang grabe. No? Pero hindi mo masisisi ang Davao na para ito Diyosin. Bakit? Takot eh. Tsaka yun nga, sa dami ng kwarta. Ganun lang naman eh. Tawagin lahat yung mga kapitanes. Dito. Putang ina nyo, pag ako natalo sa barangay nyo, leche kayo. Tapos na. Takot na yun. Ito pera. Bili niyo ang boto. Lebrado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Si Amy Babalina, wala na akong masasabi dyan, kundi epal. Kalat ni Baya, shout out. Jokiano, shout out. Ungas, bingi ka ba? 88% ng mga Pilipino gustong matuloy ang trial. Di ka kasi Pilipino, leche ka. Maita uno. Ni Jokiano. Jokiano ulit to. May party ka kasi sa ninakaw nila, kaya ayaw mo.
baliw ka na, kakasuka ka. Oh, di ba? Joke yan ulit. Karox, yung kesong bulok, ang punot dulot niyan, dapat dyan pakain sa daga. Kung may hiya siya, dapat lumayas. Ang problema, makapal ang muka ni Escudero. O, yan na. Bayan, yan o, yan o. Atos, panigurado ho yan, mga friend. Sa karsada ho ito matatapos. Sana mali ako. Kasi yun nga walang paglalagyan eh. Pag naipadismiss nila ba to, yung kaso, magagalitin ng taong bayan, di ba? Ilang araw ho yata magkakaroon ng puro rally. Meron pa akong prayer vigil, whatsoever, para ito matuloy. Itong Senado na to, ginigising na ng taong bayan ito, Senado na to. No? Ngayon, kung magising man ito, i-acquit din nila yung dahil gumagawa na sila ng paraan para ma-dismiss eh. Di anong ibig sabihin? Diba? I-acquit nila yan. Kaya sinasabi ni Senator Trillanes na magagaya ito nung panahon ni Corona. Iba nung panahon na yun. Iba ngayon. Tukayo, David Ali Mendoza. Good evening po, Karox. Kailangan po talaga na matuloy ang impeachment sa Rajin Potpot kahit alam mo natin na ma-acquit siya. Yun, at least nakita ng buong mundo kung gaano kabulok ang mga senador natin sa mag-acquit sa kanya. Yun, mga taong bayan na po ang bahala sa mga susunod na kabanata. Sana po ay lugmalaw na po ang kamay ng Panginoon. Tama. Ang galing natin eh. Di ba? Sumagot si 3J Show po. Acquit or not, dapat tuloy ang trial. Will confident naman ang mga DDS na ma-acquit si Sara. Bakit nila pinipigil o pinapatay ang impeachment? Bakit? Kasi nga, ang bangko nila ay mabubulat-lat. Yun lang yun. Yun nga yun, 3J Show. Kaya nga, ang gagawat paraan ng Senado na ma-dismiss ang kaso. Pero papayag ba naman si Juan de la Cruz? Tangin na diba? Yung kay Joseph Estrada, simpleng kaso, putang ina, hindi pumayag ang tao. Ito pang uwi na lang yan ng todong putang ina to. Federico Mandaco. Nahawa na si Aimee sa dirty saywar tactics sa mga Duterte. Sila ang takot na matuloy ang impeachment, kaya lahat ng dirty tactics ginagawa nila. Gamit si Escudero. Ang daming mga dating eskwelahan na ang nananawagan na ituloy ang impeachment. May mga dating Supreme Court Justices na rin ang nagsasabing dapat itong tuloy. Malaking problema na nga ng senador kung hindi nila ito itutuloy. Pati ang integridad mismo ng Senado ay masisira. Walang pakialam yan, Federico. Dati na sira yan. Putangin na. Estrella Heroes. Good evening po, Sir Rox. Always watching pro here in Japan. Salamat. David Ali Mendoza ulit. Karox, kaya po ganun ang gawin ni Quezon ay malamang po ay may problema siya sa kanyang pamilya. Ito po ang chismis. Sabi po kasi ay doon natitira sa Paris ang kanyang mahal na asawa. Kaya po siguro walang gana ituloy ang impeachment. Ano ba yan? Chika ba yan? Estrelita Heroes. Si Aimee, simula nang dumikit sa mga Dutertes, nagkasaltik na rin. Yan. Matagal lang may saltik yan. Federico Mandaco. Sa bilyon-bilyon pera ng mga Duterte, baka talagang maraming mabubulag na senador para ma-acquit si Sara. Sinabi mo pa, Federico, hindi na nila iisipin yung mga dating na eleksyon kasi kahit hindi sila tumakbo, kota na sila, hayahay na sila, bingi at bulag na sila sa sasabihin ng tao. Diba? Wala. Yan ang mangyayari dyan, mga friend. Straight Heroes. May duda po ako dyan kay Escudero, bola-bola. Di kaya po nabigyan ng Sara Lustay ng sobre. Kaya po ayaw niyang umpisahan ang impeachment. Your guess is as good as mine. Mundo Cheng, shout out. Ganito talaga kapag hindi mo tunay na asawa ang iyong kinakasama. Wala ka tamang katinuan sa mga pinagsasabi mo. Daig mo pa ang isang sinto-sinto o isang buwang na tao kung tao ka. Kung tao ka nga ay milakson.
At ang lahat ng doktor ay suko na sa sakit. Sakit mo, tanga. Totoo. Wala na talagang iba na, no? Paulit-ulit. Yun po ang langit. Ito po ang impyerno. Napakarami pong demonyo rito, kaya po tayong mga naniniwala sa Panginoon, mag-ingat po tayo sa mga demonyong nagkalat dito sa lupa. Ha? Yun po yan. Pag namatay po yung mga demonyo na yan, andito pa ho yung mga kaluluwa niyan, at walang ginawa kung hindi maghanap ng mga taong mahina ang pananampalataya sa Panginoon. Napapasok po nila ang utak niyan, gaya nga ng nangyayari. Diba? Sa hipag ko, kalahin mo, simba pa ng simba, napasok pa ng demonyo. Swapangin mo lahat. Meron naman ho dyan, mga biglang nananaksak na lang, naghurimintado, pinasok ka ng demonyo. Meron yung mga na-exorcist daw, kung ano, pinasok ang demonyo. Kaya po tayo maging ang pananampalataya po natin sa Panginoon, kailangan matibay. Merong mga sinasabing depressed, kaya nagpakamatay. Hindi ho yun. Yung depression ho, madali hong gamutin. Paulit-ulit ako, di ba? Pag depressed kayo, tumingin lang kayo sa mas mahirap ang buhay sa inyo, mawawala ho yung depression nyo. Huwag kayo titingin sa angat sa inyo, o di ba? Lalo kayo madidepress. Nag-share mo na naman si Father Roque. Tayo dyan. Tama po ba ako? Pastor Jun Lagon, shout out, my friend. Federico Mandap. May nag-comment na ano ba ginagawa ni Digong Duterte during his administration. Yung Dolomite Beach sa Manila Bay, yun ang pinagmamalaki ng mga DDS, Pogo, kay Buloy, Kingdom, Jeep, modernization daw. Daming nalubog sa utang. Yung 6 na trilyon na utang ng Pilipinas na iniwan ni Pinoy. Pag-alis ni Digong, naging 15 trilyon, family scam, at higit sa lahat, yung EGK. Yun ang nagawa. Oh. Eh, yung Aimee, ay yung si Sara Duterte, anong ginawa nitong hype na to? Kundi magpakiyot. Tangin na yun. Dante Rosario, shout out. Gago ka talaga, Aimee, sabi niya. Rick Ignacio, shout out. Hayop ka, Escudero, kapal na mukha mo. Bastos ka pa. Ipabasa mo sa asawa mo ang mga komento sa'yo, hayop ka. Wala na, hindi na natabla niya, kakapal lang ang mukha niya. Mga laon yan, kumbaga sa manok. Paluin naman ng paluin yan. Puta yan. Tatalbog. Bong Tupa, shout out. Mukhang si Aimee hindi na makikinig sa magbabasa. Basta sa kanya, walang kasalanan si Sara. At sigurado pro Sara siya. Hindi lang si Aimee, Bong. Marami yan. Mundo Cheng, oh. Pre, 1% lang, 1% lamang ang matinong nanunungkulan sa gobyerno. At 99% naman ang hindi napapakinabangan naman ng mamamayan, kundi magnakaw na lang sa kaba ng bayan nang walang katapusan. Hoy, Cheese, halatang tumitira ka rin ng drugs. Yan, kilos mong yan. Patay tayo dyan. Yan, papaan natin, follicle test ba? Elizabeth Scareo. Good evening, Sir Rox. Epal talaga ito si Babalina Aimee. Akala niya tama yung iniisip niya. Bobo pala itong Babalinang ito. Di ba dapat mag-hearing muna sila at tignan ang ebidensya? Mga walang konsensya ang mga senador na ito. Dapat kung matibay talaga ang ebidensya, impeach na dapat Sara. Hindi, impeach na nga siya, Elizabeth eh. Convict na sana. At kasuhan ng plunder para makakulong habang buhay. Yan Sara na yan. Pag sisipain yung mga pro-Duterte na dyan sa Senado. Apat nga, kung kaya lang ni General Torring mag-declare ng martial law na po, siya na lang presidente. Elizabeth Scarry, ay naku, hintayin na lang natin matuloy ang impeachment na yan. At kung pipigilan ito ng senador na yan, magkakaroon yan ng people power. Yun na ang mangyayari dyan. Maski pa matuloy yan, Elizabeth Scarry, my friend, people power pa rin yan. Kasi i-acquit nga itong mga impacto eh. Sigurado ako dyan, Sir Rox. At para matauhan itong mga senador na power ng taong bayan. No? Diba? Agree din ako, sabi ni 3J Show. Elizabeth Scarry ulit oh. Totoo ito sinasabi ni Trillanes. Natakot talaga ang mga senador na ito kung mabuksan ng bank account ni Sara Duterte. At makita ang buong mundo kung gaano kademonyo
ang lahing ito sa ating bansa. Kaya ayaw nila matuloy yung trial na yan. Baka nga yung mga pumipigil dyan, nakinabang dyan. Sinabi mo pa, ha? Chupista Bunao, shout out. Good evening po kuya at samahan mo po sa buhay at sa mga ka-warriors. Sige na, kahit part 3 na lang ang bumoto. Basta makita ang mga taong bayan ng ebidensya. Yun nga, di ba? Joselito Obrero, shout out. Kung tumakbong senador si Lenny, tiyak hindi ka papasok sa Magic 12. Hindi niya gagawin si Lito. Hindi gagawin ni BP Lenny yan. Nakikita niya yung klase. Mananalo siya tapos ang presidente niya si Bongbong. Hindi niya gusto. Ana Pelgo. Halos lahat dyan, sila dyan sa Senado, tuta ni Digong. Kapag may bumaliktad dyan ng mga tutang senador ni Digong, yan ang sinasabi ni Sarang Bloodbath. Mabubulgar ng isa-isa ang mga nakikinabang sa mga Duterte. Kaya nga, hanggang ngayon, tigong mga mabibig ng mga walang kwentang senador, lalo na yung senador na diehard kay Digong. O, tama ka dyan, Ana Pelgo. Galing, ha? Shirley Jaser. Kayo, ang nakakahiya ay me. Mga walang hiya talaga kayong mga DDS. Mananagot kayo sa taong bayan, promise. Nakakagigil ka na. Sa totoo lang, sumusobra ka na. Talagang tinamaan talaga kayo ng lintik. Galit na si Shirley. Shirley ulit, oh. Tama ka, Senador Trillanes. Takot na takot sila. Tapos, takot din yung ibang senador kasi baka lumabas din ang baho nila. Galing mo talaga, Senador Trillanes. Kaya idol na idol kita. Sinabi mo pa. Ana Pelgo ulit, oh. Useless yung impeachment trial na yan. Halos lahat puwera na sa mga senador na totoong nagsiservisyo sa bansa. Mga yan, lason. Lason na ang mga utak ng mga yan. Pera ang Diyos ng mga yan. Totoo yan, Ana. Ha? Jab Alvaro. Good day, Sir Rox. Belated happy birthday sa wife mo po. Finally, I agree with you about Sentry. Opinion on the possible result of impeachment trial. Di tayo sure makukonvict si Sara. Totoo. Marilo Pabianak, shout out, ha. Good morning po tayo sa mga ka-warriors. Let's pray and hope for the best for our country. Hipuin nawa ni Lord ang isip, puso at diwa ng mga senador na gawin ang tungkulin nila at maiwasan na ang protesta sa galit ng mga tao. Hindi lalo maganda para sa imahe ng ating bansa at lalong malaking epek sa economy natin. God bless the Philippines. Totoo yan. Ha? Mary Lebron, shout out. Good morning again from Baguio City, Sir Rox. Traidor si Amy sa kanyang kapatid. Delikado yang ganyan ang ugali. Ha? Nanghihinayang ako kay Centralianes. Matapang siya at may panindigan. Kaya takot mismo ang mga ibang senador. O, diba? Dapat si Centralianes tumakbo ng senador, eh. 3JCO po. Wow, may transactional vote palang tinatawag. Ano yan? Pabor o di pabor kay Sara? O depende sa transaksyon? If you know what I mean. How much is that doggy in the window? O naman, ang galing mo naman. Eh, pares tayo nang iniisip, ha? 3JCO po ulit, oh. O diba, Sir Rox, si Sara mismo ang gustong matuloy impeachment. Gusto raw niya impeachment para magkaalaman na raw. At di raw siya uurong o di siya takot. Bakit kayong mga senador ang takot na takot? Matuloy impeachment. Anong meron? Subukan yung ikumbik ako at Tuloy-J-Show, pero ko, Sir Rox, magiging magulo ang bayan kapag hindi natuloy ang trial. Maski yan matuloy, magiging magulo, tandaan mo yan, 3JC Hope, ha? Kasi, aakwitin ng mga gunggong na senador, eh. O, di ba? Aakwitin yan, o, di magulo din, di ba? Tuloy natin. Dahil hindi lang ang mga BBM allies ang magagalit ng gusto, kundi mismo mga buong bansa. Malamang na magka-EDSA 3 na nga. Yun nga. Pero Sir Rox, kung mag-EDSA 3, sino ba ang pinapatalsik kung mag-succeed ang EDSA 3? Di si Sara Duterte. Marilo Pabian, no?
Nawa ma-wipe out na silang lahat. Mag-start tayo ng mabubuting leader. Dapat tama sabi nung kaibigan ko sa Canada. Bagsakan daw ng atomic bomb itong Pilipinas para magbago na ng mga lahi. 3J show pala ito. Sir Rox, pinagplanuhan na nila Escudero yung trial na yan. Kaya nga pinopospon Escudero ng 4 na buwan. Kaso, di nila inaasahan na ang taong bayan ay magre-react pag postpone na naman sa Enero 2. Tingnan mo ang sinabi ni Trillanes. Sinabi ni Escudero na kulang ang panahon. Wow ha. Kulang ang panahon siya itong postpone ng 4 na buwan, sabi ni Trillanes. Hindi mo pa nga naumpisahan, paano mo masasabing kulang ang panahon? Umpisahan mo muna ang trial bago masabing kulang ang panahon. O, di ba? At saka yung puta 7 article of impeachment kasi puta nga ng dami-dami. 3 lang pwede na. Siya sabi nga, isa lang dyan sa 7 ang makumbik si Sara Duterte. Tapos na, convicted na siya. Tanga na, pinadami-dami nyo pa. Kaya tuloy kayo sinisisi. Kongreso. Meron na dati, 4 na articles of impeachment. 4 o 3, whatsoever. Yun nga, yung isa. Yung hindi may paliwanag na ninakaw na 612 million. Tapos yung pagpapatay kay Marcos. Isa lang doon sa dalawa na yun, lumusot convicted na. Ano pa, ba't kailangan pa tapusin yung putang ng 7 articles of impeachment na yan? Isa nga lang kailangan. Tingnan nyo. Tuloy natin kay 3J show pa. Sabi ni Trillanes, hindi mo nga naumpisa, paano mo masasabi kulang panahon? Pasok ko to. 3J show, pili to. Amy, ang duda ko naman sa'yo, ikaw ang hindi talaga isang Marcos at hindi lang din ang administrasyon ang may duda, kundi ang buong bansa. Diba? Ted, shout out Ted. Sa vlog ni Yusek Castro, si Inday Lustay, garutay daw, ay nag-aral ng 4 na taon sa pagkabugasya sa San Beda College, pero lumipat daw sa San Sebastian College. Baka kaya di pumasa sa exam, o baka kaya nangupit at nabisto kaya lumipat. Baka kamo bagsak, hindi kayang tapalan ng pera, pumunta sa Baste. Baka doon tumanggap. Hindi ako niniwalang ano yan, tsura na yan, puta yan, parang may sayad. Oo. Sumagot si 3J show po. Kahit minsan naman, di nag-practice si Sara ng pagiging abogado. Kaya wala siyang alam sa mga kaso-kaso at pagtatanggol sa korte. Palagi ko pasang-awa lang din yan gawa ng ama niya. Tinakot pa ata ang mga prop niya para siya ipasa. Pwede. Diba? Florante Diraya, shout out. Kalat niyo. Good morning, Kasani. Tira, bira. Labat-ibayo, bugbugin mo, mga tanga. Kasani, sabi niya. God bless your family. God bless ka lahat niya. Sammy AJ, shout out. Karox, people power, last stand. Sinabi mo pa, doon talaga punta niyan. 3J Soup, sumagot. The Filipinos are the last man standing. Hindi ang mga DDS na yan. Friend Shelby Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo, mga bossing. Friend Dolor Garcia, Friend Amy Bingson, shout out. Sabi ni Friend Shelby, no? Mahabaging baba, Sir Rox. Ano na naman? Mahabaging baba na? Paandar nito si Tulisang Baba na akala mo naman siya ang pinuno ng hukbong sandatahan kung makaasta. Oy, babaeng Tulisang Baba. Sino ka ba, Aber? Para pangunahan ang nakalagay sa batas. Naku, talagang sarap mo talagang hambalusin ng chinilasin yung uso ng damonyita ka. May ulo na yung Tia Deli. Ikaw ba'y talagang dakilang tanga lang? O talagang katulad ka na rin ng mga kaalyado mong sobrang bobo lang talaga? Pero nagdududung-dunungan. Dududung-dunungan lang. Baka asta, kung makaasta, akala mo yung siga ka na sa kalye, 7 gatang, ha? Umayos ka nga, damonyita ka. Ha? Nakakapigong ka na talaga. Masyado kang epal. Pulpul ka naman. Bakit mas marunong ka pa sa konstitusyon na itinakdang batas? Nayawa ka, ha? Yun nga eh. Ipapaalala ko lang sa iyo, Madam Sipsip. Kesa kung sino-sino yung pinakikialaman mo na wala ka namang bilang kung tutuusin, bakit di ka na lang
yung baba mong matulis ang pag-isipan mong ipaayos at nang hindi palaging pakalat-kalat sa daan. Ano po? Huwag mo pong kalilimutan, madam. Ang ipinagtatanggol mo po ay pinuprotektahan at pinoprotektahan ng isang kriminal na yawa, magnanakaw sa bayan at hindi isa ka dun sa kanyang ninanakawan ng buwisit ka. Makasipsip ka, wagas, parang sa bandang huli, di ka niyan isasama sa ipapagugur niyan na buwisit ka, ha? Pag ayusin mo yung trabaho mo, huwag kang epal at pabida-bida. Ano po, ha? Bakit ka ba nandiyan, aber? Di ba para sa tamang batas? At sumunod sa mandato ninyo, anong ginagawa mo? Nagre-recruit ka ng kakampi sa buhaya mong amo. Hoy, babali na. Mag-isip ka nga, ha? Huwag kang grabe ka, syunga, ha? Kung akala mo, BFF ang turing sa'yo, turing ni buhaya sa'yo, hoy, gumising ka. Pag yan nakalusot, ikaw ang una niyang titiradurin ng buwisit ka. Hindi ka sasantuhin yan. Totoo, ha? Baka sa kanya pa ipakuha yung tatay niya. Tigilan mo yung mga manipula sa pag-recruit mo para mapawalang sala ang sabita yung pinoproteksyonan mong among Satanas. Huwag mong ipilit ang sarili mo. Wala ka bang pakiramdam? Manhid ka ba talaga? O sadyang grabe lang talagang kapal ng mukha mo sa pagsisipsip? Manong ikaw lumayas dyan sa pwesto mo? Mahiya-hiya ka sa mga Pilipino. Lalong-lalo na sa kabataan, nakikita ang katangahan mo. Hindi ka tanga. Hindi ka nagtatrabaho, nagsisilbi ka lang sa lahi ng mga demonyo. Leche, mainit talaga ulo ng titili. Pag ako nainis, dadalhin kita sa talyer at patatabasan ko yung baba mo. At umayos ka, at nang umayos ang itsura mo, bakit di kaya yan ang pag-aksayahan mo ng panahon kesa kung ano-anong basura ang pinakikialaman mo? Pweh, layas, chupi, makinam. Ulo ni Cavite niya, ha? Perdel San Juan, shout out. Good morning po, Karok, sabi. Ana Pelgo. Maglalabasan mga baho nila dyan once mag-trial na sila sa impeachment ni Sara. Yung mga tahimik, malamang damay pa dyan sa impeachment ni Sara. Presidente ng impyerno. Ha? Ana Pelgo ulit, ha? Taong bayan na dapat magpatalsik dyan kay Sara, walang iba. Totoo, Ana, aasa ng impeachment, lulutuin lang yan nila sa huli. Umpisa pa lang noong February 4 at noon pa lang nagpaplano na yan sila, mga kampo ni Digong, paano lulutuin at baliktarin ng lahat. Tama ka dyan, Ana Pelgo, ha? Michelle, Edwin, Mike, shout out, my friend. John Dimango, shout out. Oo, mga boss, oo. Mission accomplished, mga friend. Hanggang bukas po muli. Basta yan, tandaan nyo. Itong kademonyohan ito, matatapos po ito sa kalye. Wala akong matuloy o hindi yan, trial na yan sa Senado. Sa kalye ho ang tapos niyan. Maniwala kayo. Magandang gabi po, mga boss. Dasal. Good night. God bless.